Alam nyo ba na sa kahit anong klaseng industriya ng trabaho, sa totoo lang hindi naman yung trabaho yung mahirap eh. Yung mga katrabaho mo. Kasi kanina, namimintura kami sa may Bay 74. Malapit yun sa funnel ng barko. Yung funnel ng barko, yun yung tambutso ng barko. Ngayon, pinuntahan namin yung pipinturahan naming hatch cover. Napakaraming carbon. Yung carbon na nanggagaling sa tambutso ng barko. Di ngayon, ang tamang proseso sana doon bago namin pinturahan yon. Siyempre lilinisin. Kasi carbon yan, wawashingan mo talaga yan ng tubig kasi hindi yan ganun kadaling walisin. Kasi meron akong kasamahan dito na AB na acting boson siya. Imbis na washingan sana namin, pininturahan na. Okay sana kung inuna namin yung malapad na pintura. Ngayon ang inuna niya yung mga markings. Di ngayon pag magpipintura na kami ng dun sa malapad na banda, madadamay talaga yung mga minarkahan. Ngayon ang nangyari, nung mamimintura na kami ng malapad, di iniingatan namin para hindi matamaan yung mga minarkingan na nila. Ngayon sinisitak pa kami na kasi minsan nadadamay dumadaplis doon sa mga marka kaya kumakalat yung mga unang pintura kasi hindi pa tuyo. Ang nakakaasar doon, sinisita-sita pa kami na kailangan daw ingatan namin ng maayos. Sa utak-utak ko naman, unang-una sa lahat, imbis na linisin, namintura na. Pangalawa, sumisita-sita pa. Sabi ko, paano ko kaya pagtsatsagaan tong tao na paano ko kaya siya iintindihin? Kasi napakahirap intindihin ng mga ganong klaseng sitwasyon. Dengan habang namimintura kami, parang alam mo yun, tipong masama yung mood niya. Kasi parang hindi nasusunod yung gusto niya. Pagkatapos ng kape namin, bumalik kami doon. Unti na lang yung pipinturahan namin Nagdala siya ng isang latang pintura. Di syempre pinagmamasdan ko siya. Yun, baka sabi ko sa utak-utak ko, baka timplahin niya lahat to. Kasi yung pintura dito sa barko, hinahaluan niya ng hardener Kasi once na linagyan mo na ng hardener yan, titigas yan. At pagka hindi nagamit lahat, magiging basura na lang siya, hindi na magagamit. Di habang pinagmamasdan ko siyang ganyan, totoo nga na binubuksan niya lahat, tapos riniredy na niyang timplahin lahat. Ngayon, nung binubukbuk niya yung hardener, sabi ko, napakarami naman ng tinimpla mo. Kasi ibang lahi kasi siya Ang hirap na parang, alam mo yun, na parang, ang hirap sa akin na sabihan siya ng, baka isipin niya na parang minamanduhan ko siya, tsaka acting boson kasi yun. Pero kaparehas ko pa naman siya ng ranggo. AB kasi ako. Sabihan ko siya na wag timplahin lahat. Sabi niya, okay lang. Ano daw? Tama lang daw yon yung isang lata na ang onti-onti na lang ang pipinturahan namin. Alam mo ba, nung natapos yung pintura namin, lagpas kalahati yung naiwan na pintura. Ngayon, di sabi ko, anong gagawin natin dito? Ang ginawa niya, parang ginawa niyang tubig, pinagbubuhos-buhos ng kinalat-kalat niya doon. Ngayon ang problema yan, ayaw ko sanang tulungan na ikalat yun kasi sinabihan ko na siya Pero hindi na lang ako nagsalita. Nag-aksaya kami ng pintura, nag-aksaya kami ng materyales, nag-aksaya pa kami ng oras na magkalat-kalat. Tsaka napakapangit ng resulta kasi nga una pa lang, imbis na linisin at hugasan sana ng tubig, maasin, makarbon, tapos pininturahan at tatanggal din. Ngayon para gusto niya binuhos-buhos na yung tubig para yung pintura para kumapal. Ang nangyari, napakapangit ng resulta. Sabi ko, Lord, sana pigilan mo yung utak ko para hindi na makapagsalita. Kaya alam mo, sa totoo lang, hindi naman yung trabaho yung mahirap lalo pagka matagal ka na sa industriya, paulit-ulit lang naman yung trabaho. So, ang pinakamahirap talaga yung pag-intindi mo sa mga katrabaho mo. Kung paano mo pagpapasensyahan, kung paano mo i-maintain yung magandang relasyon. Yun yung pinakamahirap doon. Alam ko maraming makaka-relate niyan na mga trabahante na kahit saang industriya ka, masasalamuha yung mga ganyang klase.